Mabuhay mga kapilipino. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa makulay at madalas na nakakalokong mundo ng politika. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang tanong na bumubulabog sa social media, sa mga kanto at maging sa mga pamilihan. Si Rodante Marcoleta ba ang magiging susunod na Senate President? Kaya ba niyang maipon ang magic ang 13 na boto para maagaw ang martilyo ng kapangyarihan? At ano ang papel ng Iglesia ni Cristo sa labanang ito? Kung akala mo simple lang ang sagot, magkakamali ka. Kaya't umupo, magkape at samahan mo ko sa ilang mga minuto na puno ng kwento, tawa at malalim na pagsusuri. Bago natin simulan, i-hit mo na yung subscribe button, i-like ang video at i-comment ang opinion mo. At kung feeling mo generous, magpadala ng super para suportahan ang aming content, tara na, simulan na natin. Kung hindi mo pa kilala si Rodante Marcoleta, hayaan mo kong magbigay ng quick rundown na parang chismis sa kanto pero may substance. Si Marcoleta, 71 years old, ay isang abogado, politikong veterano at ngayon, senator-elect matapos ang 2025 elections. Siya ang unang miyembro ng Iglesia ni Cristo na nahalal bilang senador at ito ay isang malaking milestone. Talagang pero bago siya naging senador, kilala siya bilang party list representative ng One Sagip o Sagip, isang grupo na nangangako ng tulong sa mahihirap. At siya rin ang host ng Saganang Mamamayan sa Net25, parang opera ng INC, pero may mikropono at mas maraming legal jargon. Ngunit, mga kaibigan, hindi lahat ng kwento ni Marcoleta ay tungkol sa pagtulong. Siya ang isa sa mga pangunahing arkitekto ng pagsara ng ABS-CBN noong 2020. Speaking against ABS-CBN franchise, kaya naman kapag narinig mo ang pangalang Marcoleta, may mga nag-cheer at may mga nagre-raise ng kilay. Pero ang tanong, paano siya umabot mula sa survey underdog, 18th place sa SWS polls, hanggang sa ika-6 na pwesto sa 2025 elections? Ang sagot, isang halo ng INC black voting, Duterte Magic at isang malakas na ground game. Kung titignan natin ang kanyang track record, si Marcoleta ay isang polarizing figure. Siya ang nagpanukala ng pagbaba ng budget ng Commission on Human Rights sa 1,000 pesos noong 2017. Oo 1,000 piso lang. Parang budget para sa isang araw na kape. Pero siya rin ang nag-akda ng Magna Carta of the Poor, isang batas na naglalayong tulungan ang mga mahihirap. Kaya ang tanong, siya ba ang tunay na sagip ng masa o isang politikong may agenda? Yan ang ating susuriin. Ngayon, pag-usapan natin ang labanan ng Senate presidency. Sa ating Senate, may 24 na senador at kailangan ng 13 boto ang majority para maupo bilang Senate President. Pero hindi ito parang pagpili ng prom, king o queen. Ito ay isang laro, puno ng alyansa, deal-making at minsan pagtatraidor. Kaya't kaya ba ni Marcoleta ang 13 na boto? Isang araw, habang naglalakad ako sa kanto, narinig ko ang dalawang tindera na nag-uusap. Oy, si Marcoleta daw ang susunod na Senate President. Sabi ng INC. Sabi ng INC, siya ang hinintay natin. Pero sa totoo lang, hindi ganon kasimple. Si Marcoleta ay bagong senador at sa tradisyon ng Senado, ang mga veterano tulad ni Chis Escudero, Tito Soto o Bongo ay may mas malakas na hatak. Halimbawa, si Escudero ay kilala sa kanyang parliamentary expertise at si Soto naman ay may karisma ng isang veteranong senador at TV host. Sa kasalukuyan, lineup ng 20th Congress, ang mga senador ay nahahati sa 3 pangunahing grupo. Ang pro-Marcos, pro-Duterte at ang mga oposisyon. Si Marcoleta bilang miyembro ng PDP Laban at INC ay malinaw na nasa kampo ni Duterte. Pero ang problema, kahit may INC backing, 3 lamang ang Duterte. Slate ang nanalo. Si Bongo, Bato de la Rosa at si Marcoleta. Kung isasama natin ang INC endorsed na sina Amy Marcos, Pia Cayetano at Camille Villar, may 6 na senador na posibleng suportahan si Marcoleta. Pero 6 pa rin ang kulang para maabot ang 13. Kung ikaw si Marcoleta, paano mo kukunin ang iba pang boto? Magpapakain ka ba ng lechon sa Senado?
o baka naman magpaparap battle ka kay Cheese Escudero. Pero seryoso, ang Senate presidency ay hindi lang tungkol sa boto. Ito ay tungkol sa tiwala, impluensya at diskarte. Ngayon, pag-usapan natin ng Iglesia ni Cristo, ha? Ang INC ay kilala sa kanilang black voting na para bang isang political superpower sa Pilipinas. Noong 2025 elections, inendorso ng INC ang 8 kandidato kabilang sina Marcoleta, Bam Aquino, Bongo at Amy Marcos. Pero ang tanong, boboto ba ang INC endorsed senators para kay Marcoleta bilang Senate President? Isang gabi, habang nasa INC rally ako, narinig ko ang isang miyembro nang nagsabi, kung sinabi ni Ka Eduardo, si Marcoleta ang Senate President, tapos na ang laban. Pero sa totoo lang, ang INC ay hindi direktang nagdidikta ng Senate President. Ang kanilang impluensya ay nasa eleksyon, hindi sa internal na pamamalakad ng Senado. Noong 2022, inendorso ng INC ang 12 kandidato, kabilang sina Cheese Escudero at Tito Soto. Pero hindi ito nangangulugang otomatikong susuportahan nila si Marcoleta ngayon. Ayon sa eksperto na si Mahar Mangahas, ang INC ay madalas na inendorso ang mga kandidatong malakas na sa surveys. Pero sa kaso ni Marcoleta at Bam Aquino, pareho silang underdog na umakyat sa Magic 12. Sa NCR, Cebu at Davao, malakas ang boto ni Marcoleta na posibleng dahil sa INC black voting. Pero kahit may 2.6 milyong miyembro ang INC, ito ay 5% lamang ng kabuuang botante. Kaya't habang malaking tulong ang INC, hindi ito sapat para garantisadong may panalo ang Senate presidency. Kung ang INC ay magdidesisyon, baka sabihin nila, kung hindi mo kaya ang 30 na boto, magdasal ka ng 13 na beses. No? Pero seryoso, ang INC ay neutral sa political rips. Tulad ng sinabi ni Marcoleta sa isang rally noong January 2025, kaya't malamang ang boto ng INC endorsed senators ay magdidepende sa kanilang personal na alyansa, hindi lang sa utos ng simbahan. Kung hindi si Marcoleta, sino mga kalaban niya sa Senate presidency? Una, si Cheese Escudero. Siya ang kasalukuyang Senate President at kilala sa kanyang kahandahan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pangalawa, si Tito Soto, ang veteranong senador na parang lolo ng Senado, maasahan, may karisma at laging may punchline. No? At pangatlo, si Bongo, ang loyalista ni Duterte na may record-breaking na 26.9 million boto noong 2025. Si Escudero ay may malakas na posisyon bilang incumbent, pero ang kanyang pro-Marcos stance ay maaaring maging hadlang sa pagkuha ng boto mula sa Duterte camp. Si Soto naman ay may malawak na network, pero ang kanyang edad at ang dating pamumuno ay maaaring maging dahilan para maghanap ng bagong mukha ang Senado. Si Bongo, bagamat malakas ang suporta, ay mas makilala bilang executor kaysa leader. Si Marcoleta, bagong mukha siya, pero ang kanyang controversial na nakaraan, tulad ng ABS-CBN shutdown, ay maaaring maging sagabal. Kung si Marcoleta ay magiging Senate President, baka ang unang agenda niya ay iba ng commercials sa Senado. Pero seryoso ang kanyang kakayahang makapag-alyansa sa labas ng INC ay magiging susi. Ang 2025 Senate ay hindi lang tungkol sa Senado, no? Sa Senate President. Ito rin ay tungkol sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na nakatakda sa July 30. Si Marcoleta bilang Duterte ally ay maaaring maglaro ng malalaking papel dito. Pero paano ito makakaapekto sa kanyang laban sa Senate presidency? Isang araw habang nagbabasa ako sa expose, may isang nagsabi, si Marcoleta magiging Senate President kasi siya ang magsasalba kay Sara. Pero sa totoo lang, ang impeachment trial ay magpapakita ng tunay na alyansa sa Senado. Si Escudero ay handa na, pero si Marcoleta, na kilala sa kanyang suporta kay Duterte, ay maaaring maging polarizing figure. Ang impeachment trial ay magdudulot ng tensyon sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. Si Marcoleta bilang INC member ay nagdeklara ng neutrality sa political rift. Pero ang kanyang kasaysayan ay malinaw na pro-Duterte. Kung susuportahan niya si Sara, maaaring mawalan siya ng boto mula sa pro-Marcos senators. Pero kung mananatili siyang neutral, baka makakuha siya ng suporta mula sa oposisyon tulad ni Bam Aquino. Kaya ba ni Rodante Marcoleta ang 3 boto? Sa aking pagsusuri, mahirap pero hindi imposible. Ang INC ay malaking tulong pero ang kanyang kontrobersyal na nakaraan at bagong status sa Senado ay maaaring maging hadlang. Ang tunay na labanan ay nasa alyansa kung kaya niya makapag-deal kina Escudero, Soto o maging sa oposisyon. Pero ang mas mahalaga mga kaibigan ay ang ating papel bilang botante. Ang politika hindi lang tungkol sa mga senador, ito ay ang
ito ay tungkol sa ating boses. Kaya kung nagustuhan mo ang pagsusuri natin ngayon, i-hit mo na yung subscribe button, i-like, i-share at i-comment. Sino sa tingin mo magiging susunod na Senate President? Si Marcoleta, Escudero, Soto o Bongo? At kung gusto mong suportahan ang aming content, magpadala ng super, ha? Kahit piso lang. Malaking tulong na. Salamat sa inyong oras, mga ka-Filipino. At hanggang sa susunod na episode, mag-ingat kayo at mag-isip ng critical.